Dapat ba na mas maging maingat ngayon si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga galaw, lalo sa kanyang mga biyahe? Ibig sabihin yung kanyang security, mas dapat bang palakasin? Mas dapat bang maging maingat ang ating Pangulong Marcos matapos pong mag-resign at umalis sa gabinete si Secretary at Vice President Sara Duterte, na anak ng dating Pangulo Duterte. At ang mga Duterte, alam naman natin, matindi po ang mga batikos sa ating administrasyon. Ito po ay tinatanong ko at pinag-uusapan natin dahil alam nyo, wala hong nakakasiguro ngayon kung ano ang mga plano ni Vice President. Alam nyo kasi sa ilalim po ng ating saligang batas, ang Pangulo, siyempre, kung ito man ay hindi makatapos o palitan sa kung anumang pamamaraan, huwag naman sana, ay ang susunod po na Pangulo ay Vice President. Ngayong nag-resign sa gabinete, ibig sabihin, siya ay Vice President na lang. At kung sakali, ulitin ko kung sakali na magiging aktibo siya para sumama sa mga anti-Marcos or babatikos sa ating Pangulong Marcos sa kasalukuyan, ito ba ay maituturing natin magiging threat sa seguridad at katatagan ni Pangulong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa? Don't panic. Tinatapik lang ito, tinatanong natin. Hindi ko naman sinabing mangyayari yon. Pero kailangan paghandaan. Hindi lang ni Pangulong Marcos, hindi lang ng kanyang pamilya, kung hindi kayo ng mga taga-suporta, Marcos followers, Marcos supporters, at nagmamalasakit sa administrasyon at sa ating Pangulo sa kasalukuyan. Kasi mahalaga po na kailangan ay napapaghandaan ang anumang bagay. Kasi ang politika dito sa atin sa Pilipinas, ibang-iba sa politika sa ibang bansa na mayaman. Sa ibang mga bansang mayaman, sa Amerika, sa European Union, sa Europe, at marami pa mga bansang kapitbahay natin, walang ganyan pagkatapos ng eleksyon. At hindi nagiging threat sa kailang bansa ang Vice President o anuman political opposition sa kanila. Legitimate opposition. Sa atin, ang mga nagpapakilalang opposition may interest sa posisyon. May interest na mangagaw. May interest na hawakan ang kapangyarihan sa kasalukuyang may hawak under President Marcos. Kaya ibang-iba sa atin. Kaya na ipapaliwanag ko at aking pong sinasabi sa aking opinyon at analysis sa isyong ito. Iba ang politika sa Pilipinas, kaya dapat mag-ingat ang ating Pangulong Marcos at suportahan ng kanyang mga followers at loyalists ang katatagan ng liderato ni Pangulong Marcos. Dahil hindi natin alam sa kasalukuyan kung ano ang pwedeng mangyari. Lalakas ba ang mga anti-Marcos pag sumama si Sara Duterte sa kanila? O si Sara ba, after mag-resign sa gabinete, ay magiging oposisyon na? Yan po yung mga tanong na nakabitin. Mga tanong na dapat nating pakiramdaman sa darating na araw at panahon. Dahil hindi natin kontrolado ang galawan ng mga Duterte at ng kanilang mga DDS. Although hindi ko sinasabing sila'y malakas. Sila ay merong ganyang galaw from day one. Halos 2 taon na sila'y naninira, nananawagang palitan si Pangulong Marcos, nananawagang na kung ano-ano laban sa ating pamahalaan. Kaya hindi masamang ito po ay pag-usapan at paghandaan. Para po sa inyong kaalaman ito, don't panic. Mahalaga lang na ipapaliwanag ko ang mga posibleng mangyari at ang pag-iingat sa seguridad at katatagan ng ating Pangulong Marcos. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Pangalawang issue related dito. Sa ngayon, after ng resignation na yan, ang ng Secretary ng Department of Education, si Inday Sara, wala namang gaanong epekto sa business. Actually, ang business community, walang gaanong reaksyon tungkol dyan. Business as usual. Normal ang business sa ating bansa. Okay? So,
Kung walang epekto sa business community, may epekto ba ito sa education? Sa ngayon, wala. Alam bakit? Kasi bakasyon na ang mga bata. Bakasyon ang mga bata ngayon. Ang opening ng klase ay sa July 29 pa. Medyo matagal-tagal pa. So, yung paghahanda sa school calendar, ngayon 2024, 2025, hindi pa apektado. At ako naman naniniwala na professional ang mga teachers, professional ang mga opisyalis ng Department of Education, focus sila sa trabaho at hindi sila papaapekto sa pagre-resign ni Inday Sara Duterte. At paghahandaan ng Department of Education at mga teachers ang nalalapit na school year calendar natin next month. At alam kong gagawin din ng Pangulo Marcos ang paraan na makapaglagay ulit ng bagong sekretary para hindi mabitin ng paghahanda. Mahalaga po yung paghahanda para sa school calendar natin next month. Isang buwan mahigit na lang, opening na po eh. So yung enrollment, paghahanda, pag-school classroom, school building, textbook at marami pang iba. So sa akin pong personal na opinion at analysis dito, hindi maaapektuhan ang Department of Education sa ngayon. Hindi maapektuhan ang mga bata kasi nakareses. Hindi apektado ang business community. Okay? Dahil business as usual, katulad ng aking sinabi. Okay? Maaring sa political issue, may mga rigodon or may mga pwedeng galawang kakaiba, pero kontrolado yan. Ang mass media, lihitin mo mga media, or itong mga social media, ito yung ating aabangan kung ano ang mga galawan. Sa social media, posibleng yung kanilang kampo or yung DDS, taga-suporta ng mga Duterte ang silang mag-iingay. Katunayan, parang tuwan-tuwa sila sa pag-alis ni Sara sa gabinete. Parang sabi nila, ay ito na ang ating pagkakataon na maging malakas ang oposisyon. Sila yung nagsasabing oposisyon. Pero ang lehitimong oposisyon sa politika ay Liberal Party, hindi naman po ang mga Duterte. So, yan ang kanila. Kaya aabangan natin. Magpapagamit ba si Sara sa mga DDS? O siya talagang kusang sasama? Dahil pag sumama sila dyan, anti-Marcos na siya. Pag siya ginamit, at siya nagpagamit, ganun din ang magiging dating. Kaya nga nakataya ang political career ni Sara sa 2028 presidential o vice presidential o national election, kung ano ang kanyang plano doon, dito sa kanyang gagawin. Kaya tayo naman, bilang mamamahayag, bilang nasa social media, mamalasakit, nagmamahal sa ating bansa, sa katatagan, pang-seguridad, ekonomiya at lahat-lahat, kasi hindi dapat maapektuhan talaga ang magandang layunin at nasimulang mga programa ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Sa foreign policy, economic policy, internal at external security, food security, education at marami pang iba. Naka-take off na po, matagal na ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya hindi dapat masisira yan. Dahil sa suporta ng majority ng mga Pilipino. Any comment? Okay lang po.